Ano po? What did he Sabi say? ni Pulong Duterte, cover-up move na naman daw po. Itong pag-resign ni Speaker, tapos kayo raw po pumilit kay Boji D. Naku ma'am, baka style niya yun nung anak siya ng Pangulo. Pero I can assure you that we are consultative with all the party leaders. Pwede mo silang tanungin. We met for plenty of weeks. Kung nagpakita sana si Kong Pulong dito sa trabaho at sa session, baka makikita din niya. But I'm sure he's busy looking for the 51 billion that was spent in his district. Sunog si ano doon mga pre, ano, si Pulong. Paano ba kasi ito si Pulong? Sa Bisaya pa, absinos ba? No? Absent ang absent. No? And then aakusahan pa si Sandro na siya din yung pumili, di ba? Or desisyon. Desisyon ni Sandro, di ba? Pangit naman ng ganon. Na hula-hula na lang para lang makapanira nang wala ka namang basihan. Wala ka namang ebidensya. Di ba? Nakakahiya po. Ako na yung nahiya sa kongresista ng Davao City na si Pulong. Ayan tuloy, sunog si Pulong, no? Binanatan agad ni Sandro Marcos. Biglang nasunog. Napahiya, 'di ba? Siyempre, yung Senado at Kongreso nag-iimbestiga na sa mga nawawalang pera, lalo na yung 51 billion. Nako, Pulong. Oo. Saan mo kaya nilagay yan? Kasi nagtataka lang kasi kami, simula nung nagkaroon nito ng 51 billion, unti-unti pong dumami yung 7-Eleven ng kanyang anak dyan sa Davao City. Oo. Diba? Pati yung mga babae. Di umano mga babae ng kanyang anak, dumami rin. Ay, grabe naman. Ang sakit naman nun. Diba? Ang pangit naman ng ganyan. Nagpapasarap kayo sa buhay, pero ang taong bayan, naghihirap. Diba? Sunog! Pahiya! Sinabi ni President Marcos nung magkaroon ng... So, anyway, may sagot po si Pulong dyan. Panoorin po natin. Di ba sinunog po ni Pulong? Sinunog ni Sandro Marcos si Pulong. May sagot po ang magkapatid na Duterte. Abay, naghanap pa ng kakampi. Si Sandro Marcos lang yan, pero hindi mo kaya. Ikaw yung nauna eh. Ikaw yung naunang bumira eh. Nung pinatulan ka naghanap ng kakampi. Diba? So anyway, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, ayan, kung bawa pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Siyempre mga pre, may TikTok po tayo, may Facebook po tayo. Sana po i-follow niyo yan. At siyempre, maraming salamat po sa mga bago nating subscribers dyan. Maraming salamat po. So, ito na mga pre, panoorin po natin. Binanatan ng magkapatid na Duterte si House Majority Leader Sandro Marcos. Kasunod yan ng pagpapalit ng liderato sa Kamara. Ania sa frontline sa balita, si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Bumuelta si Pulong tingnan natin. Hindi raw matiis ni Davao City Representative Paulo Duterte ang baho ng korupsyon sa Kamara. Hindi niya matiis. Hindi rin namin matiis kung saan napunta yung 51 billion na yun. Hindi rin namin matiis talaga. Alam mo, Pulong, huwag ka namang magmalinis. Sa tingin mo ba wala kang baho? Tanong ko lang, huwag kang magmalinis. Kala mo naman ang linis-linis, nakaputi ka nga. Pero ang pagkatao mo, ang dumi. Diba? Ay, nako. Kaya hindi siya dumadalo sa mga sesyon. Hindi, sabihin mo, pamilyang Duterte, absinos. Sa Bisaya pa, absinos ba? Sige absent. Absent pa more. Yun naman talaga yung gawain yun noon pa, di ba? Si Basti nga, kung hindi man mag-absent, late pumasok sa opisina. Di ba? Huwag ka na magkunyari. Sus Mariusip. May korupsyon, okay? Masusolusyonan ba ng pag-absent mo yung korupsyon? Hindi. Dapat nga pumasok ka. Di ba? Kasi hindi solusyon ng pagtakas sa siyempre, ikaw din, i-issue din di ba? May 51 billion. Hindi po solusyon yung pag-absent. Ang solusyon dyan, pumasok ka. Di ba?
Ganun ba? Kongresista ka pa naman, tapos ganyan ka mag-isip. Napakalabnaw ng isipan mo, utak mo. Diba? Ewan ko ba, ba't nila binuto yan? Kung ganyan mag-isip. Yan ang sagot niya sa banat ni Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos tungkol sa kanyang mga pag-absent. Matatandaang bumuelta si Sandro kay Pulong matapos niyang akusahan si Sandro na siya ang pumili kay bagong House Speaker Bogie D at O, sabihin inakusahan mo. Inakusahan mo. Nung binalikan ka, nasaktan ka. Ang tawag doon, balat sibuyas. palabas at cover-up lang ang pagpapalit ng liderato sa Kamara. Paka-style ngayon nung anak siya ng Pangulo, pero I can assure you that we are consultative with all the party leaders. I'm sure he's busy looking for the 51 billion that was spent in his district. Sagot naman ni Representative Duterte, walang ghost project sa kanyang distrito. O teka, bakit yung Davao baha? May sumigaw pa nga na Davawin nyo Ghost project! Habang nandun po siya sa baha. Ghost projects daw. Mas mabuti raw tumulong na lang si Sandro na ipaliwanag kung saan napunta ang anyay trilyon-trilyong pisong pondo na kinurakot umano ng kanyang tsuhin na si dating House Speaker Martin Romualdez at ni Congressman Zaldico. Kinurakot? Teka. Mukhang mali ka yata dyan. Kasi ang pagkakaalam ko, maraming kurakot. Lalo na sa DPWH, di ba? Kasi pag sinabi mong trilyon, pagpalagay nga natin may trilyon. Pero kasi yung trilyon na yan, nahati-hati na yan sa bawat lugar. Kaya nga lang, sa bawat lugar, may nangungurakot. So, huwag mong sabihin yung pangungurakot ni Diskaya, kasalanan ni Zaldico. Diba? Kapag nangurakot ba si Diskaya, kasalanan na ni Zaldico. Wala akong dinedefend dito. Kundi ako'y, doon lang tayo sa katotohanan lang. Sabi ko nga, kung nangurakot si Diskaya, kasalanan po ba ni Zaldico? Ha? Tanong ko lang naman. Diba? Kung nangurakot ang mga Duterte, kasalanan ba ni Pangulong Bongbong Marcos? Ano sa tingin nyo? Pakisagot nga po dyan sa comment. Wala pang bagong pahayag si Sandro, pero si VP Sara tila sinigundahan naman ang naging unang pahayag ng kapatid. Sisigunda rin yung si Lustay. Ayan mo. Mahilig sa rebuttal si Sara Duterte. Ang trabaho po ngayon ng ating Vice President ay ang mag-rebut. 'Di ba? Rebut pa more. Diba? Ano ka, reactor? Kaya na. Pulong versus Sandro. Okay na sana sila na yung magparinigan dyan. Nakialam ka pa. Bakit? Lugi ba si Pulong? Kaya nakikialam ka? Sabagay, matalino si Pulong kumpara sa inyong dalawa ng kapatid mo. Diba? Matalino si Sandro kumpara kay Pulong at Sara Duterte. Diba? Marcos yan Pero pag mga Duterte, ano po yun, mga bobo? Diba? Mga bobo. Sandro Marcos, wala kayong panama dyan. Napakatalino niyan. Tapos bubuelta ka. Di ba lawyer ka, Sara, pero hindi ko makita sa'yo Ang totoo niyan ay sila lang din yan. Ang totoo niyan ay sila lang din yan. May sarili kaming utak. Hindi mo kami mabibilog. Grupo lang din yan ni Martin Romualdez, ni Sandro Marcos, and of course... Ano ngayon kung grupo? Ang pangit naman kung grupo niya yung magiging House Speaker. Siyempre doon ako sa grupo ni House Speaker Martin Romualdez, Sandro Marcos, di ba? Yung kakampi ako yung grupo nila, mas maganda nga yan Kaya nga lang hindi niyo matanggap. Sorry na lang kayo. Bye-bye. Bye-bye. Siyempre, papunta na rin yan kay BBM. Sila lang... Mandadamay talaga yan. Damay. Naku po. Kahit si PBBM po walang kaalam-alam dyan, idadamay pa rin nila yan. Diba? Alam mo, Sara Duterte, tanggapin mo na sa sarili mo
na wala kang pag-asang maging presidente ng Pilipinas. Diba? Pagkatapos, pagdating ng 2028, iba na yung mamumuno at hindi kayo yun. Ha? Oh, alalahanin mo, Sara Duterte. Sa 2026, I think magkakaroon ka na naman ng panibagong impeachment. Alalahanin mo yun. Pinag-usap kung ano ang gagawin nila at sila-sila lang din ang nagplano kung anong gagawin nila sa 2026 budget. Sinisisi rin Huwag nyo daw kasing pakialaman yung budget. Tirahan nyo daw si Sara. Budget palagi yung nabukang bibig niyan eh. Grabe. ng busy si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi niya dapat hinahayaan yung mga congressman na basta na lang umalis ng bansa o basta Dapat ganun din sa'yo. Hindi rin hinahayaan yung Vice President na basta na lang pa-travel-travel ng iba't ibang bansa. Diba? Pa-travel-travel ka nang walang, hindi naman nagbe-benefits yung Pilipinas, diba? Ikaw nga, pinapabayaan ng Pangulo eh. Tapos si Saldi ko, hindi mo, pipigilan nyo. Si Saldi ko, bihira lang mag-abroad. Kasi may purpose naman. Diba? Ikaw walang purpose. Halos, kung pwede nga lang, araw-araw ka mga ibang bansa eh. Kung gusto mo pala yun, Sara Duterte, na wag si Saldi kung umalis, dapat ikaw din sana. Diba? Ikaw isa ka dapat sa naging halimbawa na, teka lang. Baka may gumaya sa akin, so hindi na ako mag-abroad ng abroad. Diba? Ang bangag mo dito, Sara. Promise. Yung sinabi mo yan, di mo nakikita yung sarili mo. Di mo nakikita. Diba? Kabangagan yan. Yung ginawa mo. Sa totoo lang. ka na lang mag-resign to evade accountability. Buwelta naman dyan ang Malacanang. Dapat alam daw ng bise na hindi sakop ng Pangulo ang pagbiyahe ng mga mamabatas. Paano nga malalaman? Bobo nga! Wala naman po tayong batas na nagsasabi na pwedeng pigilan ng Pangulo yung mga nagtatravel sa ibang bansa. Diba? Wala naman batas na ganun. Ikaw nga, Sara, pinapabayaan ka nga lang ng Pangulo. Diba? Hinahayaan ka na lang eh. Kahit pa-travel ka. Tapos yung iba kukontrolin mo, kapal na mukha. Dahil sa separation of powers, wala rin naman daw whole departure mula sa korte. Si VP Sara nga raw mismo ay nakailang biyahe na sa ibang bansa kung saan gumastos na ang gobyerno ng 7.4 million pesos para sa kanyang security at OVP personnel. Grabe, ang laki nun. 7.4 million pesos, no? Dami niyang pinapasahuran. Ha? Iba pa yung pangkain nila dyan. Wait lang po, wait lang. Tuloy natin to mga pre. Muli namang lilipad pa Japan si VP Sara mamayang gabi para sa 2-day rally doon ng mga Pinoy. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Ayan mga pre talaga namang ito si Sara Duterte, wala po talaga sa ayos, no? Talagang gusto niyang manita. Ba't kaya hindi mo sitahin muna yung sarili mo? Ha? Ba't kaya hindi mo sitahin yung sarili mo ngayon? Sisitahin mo si Saldi ko, may purpose naman yung pangibang bansa niya eh, di ba? Ikaw paulit-ulit, pabalik-balik na, wala namang purpose. Hindi ka na nahiya? Ha? Sara Lustay Duterte? Sus Mariusep. Ako na nahiya sa iyo. Sa totoo lang. So anyway, bigyan po natin ito ng reaction mga pre. Itong, matindi po ito. Itong talagang natulungan po ni House Speaker Martin Romualdez, no? Ito po, basahin po natin ito. Ito si Paula Carla Bartolome.
Sabi niya, nakikita ninyo ba yan? Yan ang lahat ng guarantee letter na meron ako ngayon sa Medical City. Sa The Medical City. At lahat yan ay galing kay Speaker Martin Romualdez at Tingog Party List. Kaya ang problema ko lang, lagi ay ang mga pangbayad sa doktor. At alam niyo ba na nakakuha ko ng 10,000 sa DSWD cash assistance sa tulong din nila at naging pangdagdag ko yun sa pambayad sa doktor. Take note, wala pa dyan ang GL ko na 80,000 pesos na galing din kay Speaker Romualdez at Tingog Party List. Kaya nasa isip ko ngayon, paano kami? So medyo nalungkot po, no? Etong si Paula Carla Bartolome. Baka siguro nalungkot kasi yun nga, nag-resign po si House Speaker Martin Romualdez, no? Kumbaga bumaba sa pagka-speaker, no? And then, maraming bumabatikos po dito kay Martin Romualdez, pero tingnan nyo naman po yung kanyang mga natulungan. Siyempre, ng Tingog Party List. Ang tanong po dito, ang mga Duterte, nagagawa po ba nila ito sa Davao City? Ha? Nagagawa po ba nila? Hindi, di ba? Pahirap yung ginagawa nila sa Davao. Baha. Hindi nga nila maayos yung baha eh. Di ba? Tapos, sasabihin ninyo, ayuda na naman yan. Oo, ayuda na naman. Para sa akin po, okay lang na deserve mong mabigyan ng pera, panggamot. Diba? Kasi buhay yung hinahabol natin. Diba? Yung pambayad sa hospital, deserve po nila yan. Kahit pa magbigay si House Speaker na 500,000, deserve po nila yan. Diba? Wala lang, gusto ko lang ipakita sa inyo yung mga natulungan po ni Martin Romualdez at syempre ng Tingog Party List. Party List. Ayan. So syempre mga pre, pinupuri po natin yung politikong may pagmamahal po sa mga Pilipino. Diba? Pinupuri po natin. Alam ko may issue ngayon, pero siguro unahin yung imbestigahan muna yung 51 billion. Okay? Kasi excited po ang mga Pilipino pag 51 billion na po ang pinag-uusapan. Diba? So anyway, palakpakan po natin si Speaker Martin Romualdez. Ayan. Dahil sa kanyang ginawa. Ito po yung kanyang natulungan, ha. Ayan, may mga ano pa dyan, Ano ba to? Resibo? Guarantee letter pala to. Ayan, Mayumi Pauline Bartolome. Merong 8,000, merong 20,000, merong 105,000, diba? So, para sa akin po, masasabi ko lang, wag muna kayo magbalinis dyan. Ha? Wag kayong sita ng sita. Tingnan nyo muna yung sarili nyo. May mga baho din kayo. So anyway, maraming salamat po sa inyong suporta sa ating video ngayon. Ayan, magkita-kita po tayo ulit sa susunod na video. Maraming salamat po sa inyong lahat. Siyempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe para naman po mag-updated kayo lahat sa mga uploads natin. Siyempre, may TikTok, may Facebook page po tayo. Ingat at kita-kits po tayo sa susunod na video.